Ako ay may lobo. Nasa anong ayos ang pangungusap na ito? A. Di karaniwan, B. Karaniwan silantay, or D. Pasokdol. Okay, very common na topic or concept na lumalabas sa board exam ay ang tanong na ayos or kaayusan ng pangusap. Ang halimbawang pangusap na binigay ay ako ay may lobo. Nasa anong ayos ng pangusap na ito? A. Di karaniwan, B. Karaniwan silantay, or D. Pasokdol. The correct answer is very good. Letter A po ang tamang sagot, di karaniwan. Bakit po di karaniwan ang tamang sagot? Dahil po, sa kaayusan ng pangungusap or ayos ng pangungusap, dalawa lang po, no? Pag tinatanong ayos or kaayusan ng pangungusap, dalawa ang ating iisipin. Di karaniwang ayos at ang karaniwang ayos. So, di karaniwan at ang karaniwan. Bago natin alamin yung mga techniques, for sure, yung iba meron ng mga techniques or tips, no, kung paano i-identify ang karaniwan at di karaniwang ayos. Alamin muna natin, no, ano ba itong konsepto ng kaayusan or ayos ng pangungusap? When we say ayos ng pangungusap, ito po yung pagkakaayos ng simuno or pagkakaayos ng simuno at panaguri sa pangungusap. Okay, medyo nagno-nosebleed na, no? Yung mga hindi sanay sa Filipino. So, dalawa po ang bahagi ng pangungusap, no? We have simuno, ito po yung tinatawag nating subject, no? Subject sa English. And then, meron din po tayong panaguri. Ito po yung predicate, okay? So, we have simuno, siya yung paksa, no? Siya yung pinag-uusapan sa pangungusap. At ang panaguri naman, panaguri or predicate, siya yung naglalarawan sa ating simuno, sa ating paksa. So, kung ayos ng pangungusap ang pag-uusapan, titingnan natin kung paano ba naaayos ang simuno at ang panaguri. For example, sa di karaniwang ayos, no, nauuna ang simuno at sinusundan ng panaguri. Sa di karaniwang ayos po, una ang simuno and then sinundan ng panaguri. For example, si Ana ay maganda. Ang paksa natin, ang simuno natin, ang pinag-uusapan sa pangungusap, si Ana. And then, ano ngayon? Ano si Ana? Maganda. Ang maganda, inilalarawan si Ana. Next, sila ay namasyal sa mall. Sila ay namasyal sa mall. Ang pinag-uusapan natin, sila. And then, ano ang meron sa kanila? O ano yung salitang naglalarawan sa kanila? Namasyal. Sila ay namasyal sa mall. Next, ang mga bata ay naglalaro sa kalye. Ang simuno natin, ang mga bata. Alright? And then, ano ngayon? Anong meron sa mga bata? Ang mga bata ay naglalaro. Okay? So, naunawaan, when we say simuno at panaguri, simuno, paksa, pinag-uusapan. Panaguri, ano yung ginagawa ng simuno, anong meron sa simuno. And then, sa di karaniwang ayos, nauuna ang simuno, nahuhuli ang panaguri. Okay? Kasi sir, pwede bang mabaliktad? Sir, pwede bang mauna ang panaguri kaysa ang simuno? Yes, pwede po. At yan po ang tinatawag nating karaniwang ayos. Nauuna ang panaguri kaysa sa simuno. For example, kung kanina si Ana ay maganda, ang baliktad niyan, ang karaniwang ayos niyan ay maganda si Ana. Si Ana pa rin ang pinag-uusapan pero nauuna na ang salita na naglalarawan kay Ana. Alright? Next, namasyal sila sa mall. Instead na sila ay namasyal sa mall, namasyal sila sa mall. Next, instead na ang mga bata ay naglalaro sa kalye, naglalaro ang mga bata sa kalye. Alright, so i-digest natin, no? Simuno, panaguri, di karaniwang ayos. Pag karaniwang ayos, panaguri, simuno. Pero para mas padaliin ang ating buhay, no? Ito yung technique na ginagawa ng iba. Marami ng mga alumni talaga, mga kaguro natin na LPT na, no, na nagko-comment. Welcome po, I miss everyone. And of course, ang nagtatanong, this is for our SPLE, no, na nasa ibang bansa na magtitik ng board exam. But again, if you're preparing for the LEP 2026, you can still join, you can still stay. So ito na, sa di karaniwang ayos, ang technique natin, yung word na I, no? I. Kasi, sa di karaniwang ayos, nauuna ang simuno, nahuhuli ang panaguri, at pinapagitnaan siya, ang gitna ng simuno at panaguri ay ang salitang I. Si Ana ay maganda. Sila ay namasyal. Ang mga bata ay naglalaro. So always remember, ang i-remember natin, pag may I, di I, no? Di I. So i-recite natin dito, kahit hindi ko kayo nakikita, pero nakikita kayo ng aking digital eyes. Digital eyes. I-recite dyan, ma'am, ha? I-recite dyan, ma'am at sir. Di karaniwan ang may I. 5 times. I-recite. Sabay-sabay niyo ako, ha? Di karaniwan ang may I. Ready? 1, 2, 3, go. Di karaniwan ang may I. 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 Alright? Di I. Di I. Alright? Kasi di karaniwan ang may I. Kasi, sir, paano ba yan? Bakit di karaniwan, sir? Kasi, medyo robotic din siya pakinggan, no? Kung ang di karaniwang ayos ang paulit-ulit mong ginagamit. For example, si Ana ay maganda, si Ana ay pumunta sa mall, si Ana ay puro na lang ay, no? Ang karaniwan kasi nating ginagamit, no? Ang common na para ayos ng pangungusap nating ginagamit ay yung nauuna ang panaguri. Maganda si Ana, pumunta si Ana sa mall. Nag-aaral si Ana, di ba? Usually, karaniwang ayos, nauuna talaga ang panaguri at simuno. But again, para mas madali nating remember, di I. Di karaniwan ang may I.